Alleluia, Alleluia. One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. After Jesus had fed the 5,000 men, his disciples saw him walking on the sea. The next day, the crowd that remained across the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not gone along with his disciples in the boat, but only his disciples had left. Other boats came from Tiberias, near the place where they had eaten the bread, when the Lord gave thanks. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get there or get here?" Jesus answered them and said, "Amen. Amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, for which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. There is a quotation in the book Little Prince that says, "What is essential is invisible to the eye." What is essential is invisible to the eye. This is also what Jesus would want to tell the crowd who was looking for him. After Jesus fed 1,000 people, thousands of people, that was the gospel last Friday, the multiplication of loaves and fish. We heard that story, di ba? Napakain niya. Pagkatapos niyang pakainin sila, he withdrew from them. Iniwan niya sila. For they were so aggressive to make Jesus their king. They wanted to make Jesus as their king because they were fed. Siguro, isip nila, siya na lang yung hari natin. Buhay tayo sa kanya. Mabubuhay tayo, hindi tayo magugutom. Diba? Ganon yun naman yung hinahanap din nating mga hari. No? Yung hindi tayo magugutom. Kaya nga no? Bigyan ka lang, iboboto mo na. Kasi, yun ang hanap Huwag na tayo po ulit pumunta doon. No? Ba't ba ako napunta doon? No? And that was their motivation in making Jesus as their king. Kasi nabusog lang sila. And so, Jesus left them. And after getting into the boat, and crossing the sea, di ba? Yun naman yung sumunod na kwento, tumawid na siya. At
nakita ng mga alagad na siya'y naglalakad sa ibabaw ng tubig. That was the story. The crowd found Jesus in Capernaum. Sumunod sila Kasi iniwan sila ni Jesus, nagtakbuhan naman sila, hinanap nila si Jesus. They followed Jesus and they also crossed the boat. And they found Jesus in Capernaum. And when they found him, they asked him, Rabbi, when did you get here? Kailan ka pa nandito? Hearing this question makes us think that they are concerned of Jesus. Ang sweet-sweet naman ng mga ito. Nagtatanong pa, hinahanap ako. Aakalain mo talagang nananampalataya sila kay Jesus. Nagpakahirap silang hanapin si Jesus, kaya aakalain mong interesado sila kay Jesus. But Jesus is too quick and knows their hearts, which is why he told them, Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Jesus was too straightforward in saying that you were not looking for me because you believe in me, but because of the bread that you ate and that came from me. They only wanted to be fed, not to be nourished by Jesus through His words. Kaya nga, tila sinasabi sa kanila ni Jesus, what is essential is invisible to the eye. Kung ano pa ang mahalaga, yun ang hindi nakikita ng mata. Sayang. Sayang kasi imbes na ang tanda o mga milagro ang nakita ng mga tao, pero sa tinapay sila nakatingin. Sa halip na si Jesus ang kanilang tinignan, ang tinapay ang kanilang tinitigan. Para bang yung kasabihan natin sa Tagalog, iba ang tinitignan sa tinititigan. Di ba? At marami sa atin po, ganito din sa ating buhay. Ganyan. No? Katulad na lang sa pagpapakasal. No? Instead of looking at the marriage and prepare for it, they look forward to the wedding preparations. Diba? Ang bongga ng kasal. After 2 years, hiwalay. Because doon lang nakatingin Yun ang pinaghandaan. Yung kasal, hindi yung pagsasama. Kahit sa trabaho, madalas nakikita ng tao ay ang mga hirap ng trabaho. Yung boss ko, pahirap. Itong trabaho na to, pagod na ako. 5:00 na, meron pa ring utos. Nakikita yung hirap, pero hindi nakikita ang nabibigay na ginhawa ng trabaho. Maging din naman sa ating pananampalataya, ganun. Sa ating pananampalataya at panalangin, laging nakatingin sa hihingin at hindi sa hinihingan. Imbes na nakatuon sa magbibigay ng ating pangangailangan, nakatutok sa mga pangangailangan. How many of us really looked at Jesus, at God, and not only to our needs? Remember, Jesus knows our hearts. Alam kung sino lang yung dito dahil may kailangan, dahil merong medical, dahil magpapa-US Embassy, may ina-applyan, no? Pero nung hindi nag-a-apply, hindi naman din nagsimba. Maraming ganyan. Alam din ng Diyos kung sino lang yung nagsisimba dahil may sakit na. Pero nung ang lakas-lakas, wala naman. Totoo naman yun. What is essential is invisible to the eye. Kung anong mahalaga,
siyang hindi nakikita ng mata. My dear brothers and sisters, there is more to life than our needs and to be fed. And what we need in life is God, the giver of our needs and the one who nourishes. Amen.